Ang pag-expose po ba ng katotohanan ay matatawag na crab mentality. Yun po ang topic natin ngayong araw na 'to. Let me give you an example. Kung sa mga nakakaalam ng bag o ng brand, luxury, ultra luxury na brand ng bag na Hermes, okay? Very recently, dahil sa pangyayaring mga tariff na mga usapan dito sa Amerika, na lahat ng mga products na pumapasok dito is nabibigyan ng tax na napakamahal. Pag galing China, more than 100% tax, tariff tax at galing sa ibang mga bansa, ganun din, na matataas ang tariff tax. So ngayon, lumabas ang expose na galing China na sinasabi na actually, ang Hermes na bag na binibili na $26,000, ang actual cost of manufacturing ng bag na yon is actually only $600. At actually, ginagawa sa China at hindi originally na ginagawa sa France. So, ang ginagawa ng factory na to sa China, na sila yung ginagawa nila yung bag, kanilang materials, and then it's being shipped off sa France. At doon sa France is meron isang factory din, ang Hermes, at siya naman, ang ginagawa naman nila is doon nila nilalagay ang kanilang logo, doon nila nilalagay kung anong mga dapat nilang ilagay, the finished product para ito ay magmumukhang made in France. So ngayon, dahil sa pangyayaring ito, ang sabi ng Hermes, we are going to sue you. Sabi, susu daw yung sa China dahil sa pag-expose sa katotohanan, like, no. And anyways, ginagawa lang pala ang Hermes bag sa part ng Guangzhou, China. So, yung may mga bags na talaga naman ang yung kanilang proud moment na nagkakaroon sila ng mga Hermes sa bag na nakakahalaga. Hindi po talaga bumababa sa 20,000 ang mga price ng mga Hermes bag na to. Lalo na yung Kelly bag, lalo na yung what do you call this? Yung Birkin, yun, napakamahal talaga. As in talaga na pwedeng pakainin ang 5 barangay sa Pilipinas yung presyo ng bag na yon ng Hermes. So, lumabas ang katotohanan na $600 ang pala at sa China pala ang ginagawa at hindi origin na France. At meron ding mga nabasa ko na nagsabi na yung mga nag-work talaga sa Hermes na dito sa US is nung napunta siya sa management, napapadala pala sila sa production area ng Hermes sa France, and they figured out na it's really made in China. But of course, you know, bago ka magtrabaho sa isang nagkakalakihang company, lalo na pag ikaw ay nasa higher management area, magsa-sign up ka ng non-disclosure agreement, so hindi mo pwedeng sabihin until itong mga expose na to at lumabas. Okay. At then, meron ding isang vlogger na si Tanner, nang ginagawa niya, ang content niya is bumibili siya ng mga luxury bags na to, mga Louis Vuitton, mga Prada, mga Fendi, mga Gucci. So ang ginagawa niya is that in front of the camera, ini-slash niya talaga itong mga bags na to, mga luxury items na to, talagang binubuklat niya, tinitignan niya kung ano yung materials, kung paano yung stitching na ginawa and all that, and comparing to the knock-off na tinatawag or yung mga fake na tinatawag, it's the similarities there, like they're the same. So, ang ibig sabihin nito is like, ang sinasabi dito ng exposes na to at ng mga content creators na to, they're saying, hindi nila pinapasama ang company, kundi ang ginagawa nila is they are exposing the truth. Sinasabi nila ang katotohanan. At nasa tao na yan na nanonood, kung gusto mo pa rin bang bilhin, or you still wanna buy that 26,000, 30,000 bag, na presyo ng isang bag, or like, you know, maging practical ka. But then again, yung mga maraming pera, yung mga artista sa Pilipinas, sa mga Hollywood actors, I believe it's, what's her name?
yung asawa ni Chis Escudero, yung heiress ng anong pangalan nito? I forgot her name. That actress sa Pilipinas, what do you call this? Isa yun sa mga nakita ko na nag-Hermes na bag. That's fine. She can afford it, you know? Hindi natin sinasabi na wag bumili. That's up to you. Kaya, na-expose yung katotohanan. Now, in light of that, ngayon naman, ako ay tinawag na my crab mentality dahil sa pag-expose ko sa isang content creator na nagda-dumpster dive na nakakakuha ng ito ang katotohanan. Ito ha. So, ang style dito sa Amerika is meron kang maliit na basurahan sa loob ng bahay. Yung maliit na basurahan mo na yon, merong trash bag. So, every time na magtra-trash ka, ilalagay mo yon. Lahat ng itatapo mong basura mo doon. Dalawa. Isa para sa recycle, isa para sa non-recycle. Dito sa amin, pag nagtapon ka ng mga recyclable sa non-recycle at makikita yon ng county, pwede kang ma-fine. Okay? So, dito talagang sinusunod namin ng batas na isa ang basurahan para sa mga recycles, gaya ng mga glass, ng mga bottles, ng mga cans, isa yan, and then yung non-recyclable. So, nandun lahat yon. So, ngayon, pag ikaw ay magtatapon ng itlog, okay? So, let's say yung itlog is napakayaman mo, dahil napakamahalang itlog, so ayaw mo na yung itlog na yun, kasi kahit hindi pa sira, itatapon mo na, so kukunin mo from its box, ilalagay mo doon sa bag, sa trash bag, and then hindi mo naman pwedeng basta-basta itapon yon, itatali mo yon, itatali mo yung trash bag na yon, and then you go to the trash bin outside na kinokollect ng munisipyo, doon mo itatapon, and then munisipyo will come, and then they will put that in their dumpster. Now, ito is because mga houses ang nandito. Ngayon, tumira din kami sa apartment complex. Yun sa apartment complex na yun, nandun yung napakalaking dumpster na ginagawa naman ng mga taong nakatira sa mga apartment is that the same thing, ilalagay yung mga basura nila sa mga bag-bag, tali yan, pupunta sila sa malaking dumpster ng apartment complex at doon nila yun itatapon yung basura nila. Okay. Remember, tatali mo yung supot ng basura mo na yun and then you're going to trash. Now, itong mga dumpster na to, medyo nagtataasan to. So, kapag mataas kang tao, you have no problem, boom. Pero pag yung kagaya ko, na 4'11 ka lang, and then pag napakabigat ng basura, it will really take an effort to bring it up and then just trash it like that. And let's say, sa lakas ng pagka-trash mo sa loob ng dumpster, pero nakatali yun eh. Let's say, for some reason, nabuksan yung tali na yun. And then, for some reason, yung nakataling bag, tapos yung mga itlog na nakalagay sa egg box, no? Let's say, for some reason, nabuksan din sa lakas ng shoe ng pagtapon mo sa dumpster. At yung mga itlog na yun is kumalat sa buong dumpster. You would think na yung mga itlog na yun, sir, syempre malakas ang force mo kasi paano mabubuksan yung bag. And then, at the same time, yung box ng egg na yon, paano rin magbubukas ng kanya. And then, at the same time, kumalat din ang mga itlog sa loob ng dumpster. Okay? Like, common sense. Like, where's the truth in it? But anyway, okay, let's say, na totoo. Okay? Another issue, napakainit sa state na yon. Na ang ibig sabihin, unang-una, bakit itatapon yung napakagandang itlog? Again, like I said, okay, fine, tinapon dahil napakayaman niya. One day lang ng itlog, ayaw na niya, tinapon na niya, ayaw na niyang kumain ng itlog, so fine, that's fine. Yun nga. Tapos, makikita mo yon like one by one, hahanapin mo yung mga isa-isang itlog na kumalat mula sa box ng eggs na yon na nakalagay na nakasaradong box, na sa loob ng trash bag, na paano kumalat. Okay. Ito, meron pa dito. Oh, meron pa doon. Meron pa doon. Okay. Let's say na lahat yun po totoo. Okay? Let's say na lahat yun totoo. Ito naman ang tanong. Once na na-expose na sa kainitan ng itlog,
yung E. coli tsaka salmonella is nandun na yung grabe na yun ang epekto sa itlog na kapag ikaw ang kakainin mo, mag-food poison ka. So yun. Now, let's say that everything of that is the truth. Paano ang isang nanay na halata naman na kayang bumili ng itlog sa palengke ay ipapakain ang mga napulot sa basurahan na na-expose na sa sobrang kainitan? Okay. Oh, hindi pa naman, bago pa lang yun, katatapon. So, ito na naman. So, naghihintay ka doon sa dumpster, nakahintay ka na ganyan. Tapos, hinihintay mo na may magtapon. So, the moment na may nagtapon, punta ka na, dive ka na sa dumpster. Hala, tingnan mo ko lang ano yung mga pagkain na makukuha mo doon. Oh, itlog! Yes! Okay. Ang tanong, hindi mo alam, again, kung gaano katagal na yung itlog na yun na nakalagay sa basurahan nila sa loob ng bahay. Okay? So, ibig sabihin, matagal na yun na natanggal mula sa refrigerator, nakalagay na yun sa basurahan nila sa loob ng bahay. You don't know how long it's there. Na kahit pa naghihintay ka sa dumpster para maghintay ka na may magtapon ng basura at kakalkalin mo yung basura para may pakain ka sa family mo. Another issue, kapag yan ay may nag-report sa Child Welfare Services, delikado ang parents. Bakit mo pakakainin ang mga anak mo na galing sa basurahan? So, you see, maraming mga factors na kinda like question mark. Okay. Sinabi ko ba na huwag niyong panoorin? Sinabi ko ba na unsubscribe nyo? Ang sabi ko nga pagpatuloy nyong panoorin, pagpatuloy nyong i-follow. Kasi kayo ang source of income nila. Dahil kung hindi nyo sila pinapanood, di wala silang kita. Kaya ipagpatuloy nyong panoorin kung ano yung mga gusto nyong panoorin. Hindi ko sinasabing hindi. Though ang sinasabi ko lang, ang katotohanan, my perception of truth is malabo sa mga content ng mga nagko-content na dumpster diving ng pagkain. Ngayon naman, yung mga nagda-dumpster diving ng mga items, dito sa US. Dito sa US, sa mga dumpster areas na, let's say sa mga apartment complex, dalawa na naman yan. Isa para sa non-recyclable at isa para sa ma-recyclables. Ngayon, yung mga electrical items, hindi mo rin siya pwedeng ilagay actually sa what do you call this? Sa recyclable. Dapat ilagay mo lang yun sa tabi, doon sa may kalsada, at merong truck ng township na siyang umiikot, may schedule sila at pinupulot nila tong mga electrical products nito, either mga electric fan man yan or whatever. Ngayon, yung mga bags and shoes and mga damit, pwede mong ilagay siguro sa recyclable at yung iba is, ang ginagawa is dinadala sa Goodwill o yung dinodonate doon at ang Goodwill na to, binibenta niya to na parang ukay-ukay o meron din yung mga nakakalat sa mga all over the township, all over ng mga lugar dito sa amin na mga paglalagyan mo naman ng mga donated mga damit, mga shoes, whatever, mga dry goods na gusto mong i-donate, nandun yun. So, ang mga malapit nang mag-expired, ulitin ko yung mga hindi nanood ng naunang video, is dinodonate yan sa food pantry. Ganon ang nangyayari. Anyway, is that crab mentality? Hindi po yun crab mentality. Ang pag-expose ng katotohanan. Ito po ang crab mentality. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Let's say, for example, itong crab mentality, may katrabaho ako na Pilipina. Ang galing-galing niya. Mas magaling siya sa akin. Sikat siya. Gusto-gusto siya ng mga boss. Mapro-promote na naman siya. Ako hindi. Magaling din ako. Gusto ko rin ma-promote. So, ang gagawin ko, para madali, sisiraan ko siya. Pasasamain ko siya. Yun ang crab mentality. Okay? Let's say, for example, another example. Ito is, example ko to because nabanggit ito, nakwento to ng isang kamag-anak ko at nangyari ito sa kanya mismo. So, pagdating niya ng South Korea, kabago-bago siya, 3 araw siya doon, hinuli siya ng immigration police. Kasi, nalaman nila,
kung sino yung nagchuchu is kapwa Pilipino at dahil pala binabayaran yata sila ng I forgot kung 4,000 yung pera ng South Korea. So binabayaran sila para ichuchu kung sino yung mga walang papel. Crab mentality. Yun ang crab mentality. Hindi ang pag-expose ng katotohanan. Uulitin ko hindi ang pag-expose ng katotohanan. Kung gusto nyong mag-content ng mga kababalaghan, that's fine. Pero kung may mag-reaction about it, huwag kayo dapat masaktan. Because you know the truth. At kayo naman na gusto nyo pa rin i-follow, that's fine. That's your prerogative. And because I said na I didn't say to unfollow them. I know. I said continue supporting them kasi kayo ang source of income nila. Yun lang po. Thank you.